Bagong record sa presyo ng langis. Umabot na sa $116 bawat bariles ang Brent dahil sa banta ni Trump na bombahin ng Iran. Sabi ng White House, kontrolado ang lahat. Buong tapang sinabi ni US kalihim ng pananalapi Scott Bessent na sapat ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado at dumarami ang mga barkong dumaraan sa kipot ng Hormuz kaya malapit nang maresolba ang problema sa kipot. Pero ibang plano ng Iran at hindi sila nagmamadaling buksan ang kipot dahil may dalawa silang dahilan. Sinabi ng Iran na mananatili sila sa kipot ng Hormuz at maniningil ng bayad sa mga barkong daraan kahit matapos ang digmaan. Pangalawa, hindi rin kapakipakinabang sa Iran na buksan ang kipot ng Hormuz dahil si Donald Trump, isang mahusay na strategist, ay inalis ang mga parusa sa langis ng Iran. Kaya opisyal na ang Iran. Tumaas ang export ng langis ng Iran ngayong buwan ng digmaan matapos nilang isara ang kipot ng Hormuz sa ibang exporter. Plano ng Iran na ipagpatuloy ito na sa totoo lang ay inaalis sa merkado ang mga kakumpetensya nito mula sa Golpo ng Persia. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ng magkasama ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, kung sa tingin ninyo ay mahalaga at kailangan ng impormasyong nandito, maaari ninyo itong suportahan sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description o sa nakapin na komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ang link. Ngayon, pagkatapos magbukas ang mga merkado, umakyat ang presyo ng langis sa mahigit $116 bawat bariles. Sa Iran, nagpaputok ng rocket at drone sa Israel ang mga militante ng Houthi noong weekend at nangakong itutuloy pa ang mga pag-atake. Wala nang epekto sa merkado ang mga bagong pahayag ni Trump tungkol sa negosasyon nila sa mga Iranian. Habang si Trump ay nagsasalita tungkol sa mga negosasyon at kung anong tagumpay sa digmaan, noong Sabado, dumating sa gitnang silangan ang mahigit 3,500 sundalong Amerikano, kabilang na ang humigit kumulang 2,500 na mga marino. Ayon sa opisyal na media ng Iran, nagbanta si Mohammad Bagher Ghalibaf, tagapangulo ng parlamento ng Iran, na susunugin ang mga tropang Amerikano at palalakasin ang pag-atake sa mga kaalyado ng Amerika. Noong panahong iyon, inako ng mga Houthi ang pag-atake ng missile sa Israel noong Sabado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pakikilahok nila sa labanan. Umabot na sa punto na si Jim Himes, miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ng Kongreso ng Estados Unidos at pangunahing demokratiko sa Komite ng Intelihensya, ay inakusahan si Donald Trump ng tahasang pagsisinungaling tungkol sa mga negosasyon sa Iran at sinabi na itinulak ni Trump ang mga Iranian sa mas matitinding aksyon. Narito ang pahayag ni Jim Himes. Sa wakas, naunawaan na ng mga Iranian na hawak nila ang kontrol sa sitwasyon. Tumaas ng higit sa $1 kada galon ang presyo ng gasolina. Napagtanto nila, grabe, napakalaki ng kapangyarihan natin dito. Kung palalakasin pa ng mga Houthi ang kanilang mga pag-atake ngayon, kung sasama sila sa kanilang mga kaalyado sa totoong pag-atake sa mga barko o pananakot sa mga tao para takutin ang mga tanker palayo sa dagat na pula. Mas magpapalala ito sa dati ng pinakamalalang krisis sa langis sa makabagong panahon. Sa parehong panahon, tinitiyak ng mga ekonomista na maaring tumaas ng record ang presyo ng Brent na langis sa loob ng isang buwan dahil sa lumalaking sigalot sa gitnang silangan. Bunga ito ng pagsali ng mga Houthi mula Yemen. Pero kung titignan mo ngayon ang reaksyon ng merkado sa mga sinabi ni Donald Trump nitong mga araw na ito, makikita mo ang isang interesante bagay. Makikita mo na halos inalis na ng merkado ang posibilidad ng pagresolba ng sigalot sa pamamagitan ng negosasyon kahit pa sinabi ni Donald Trump na may mga nagpapatuloy na direktang at didirektang pakikipag-usap sa Tehran. Naghahanda ang merkado sa biglaang paglala. Ito ang bullish signal para sa langis kahit may malaking kawalang katiyakan sa oras at uri ng resulta ng digmaan. Bukod dito, ang pagpapalawig ni Trump hanggang Abril 6 ng panahong, maaaring ipagpatuloy ng Estados Unidos ang pag-atake sa enerhiyang infrastruktura ng Iran ay walang nakapapawing epekto sa merkado. Ngayon, ang merkado ay naghihintay ng malinaw na ebidensya ng de-escalation, hindi lang salita, mula pahayag ni Donald Trump.
Tumigil na sila mang-impluwensya sa merkado. Wala nang mamimiwala sa kanya. Isa pang mahalagang punto, habang nagkukwento si Trump tungkol sa kung paano niya di umano natalo na ang Iran, sumali na sa digmaan ang mga Houthi. Ibig sabihin, hindi na lang sa Persian Gulf at Strait of Hormuz ang labanan. At ngayon, kumalat na ito sa Red Sea at sa Bab el-Mandeb Strait. Isa ito sa mga pangunahing ruta ng pandaigdigang paglalayag para sa langis at produktong petrolyo. Sa parehong panahon, sinabi ni Ministro ng Pananalapi ng Estados Unidos na si Scott Bessent na, pakinggan ninyo, ayos lang ang lahat. Sabi niya, sapat ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Dumarami ang barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz kaya hindi dapat mag-alala. Narito ang kanyang sinabi. Habang lumilipas ang panahon, makukuha ng Estados Unidos ang kontrol sa mga kipot at masisiguro ang kalayaang maglayag. Maaring na may eskortang Amerikanong hukbong dagat o bilang bahagi ng isang multinasyonal na konboy. Hindi sinabi ni Besson kung kailan o paano masisiguro ang pamilihan ng langis at nagpasya siyang huwag linawin. Alam nyo, pwede kang maging taong nagsasabi lang ng napakalinaw na bagay kung sasabihin mong balang araw ay mareresolba rin ang problema sa kipot ng Hormuz. Siyempre, mareresolba rin yan. Ang tanong lang, kailan? Samantala, wala namang kahit kaunting dahilan ng Iran para buksan ang kipot ng Hormuz. Ang totoo niyan, ang bilang ng mga barkong dumadaan araw-araw sa kipot ng Hormuz ay bumaba ng halos 23 beses noong Marso, kung ikukumpara sa panahon bago ang digmaan noong Pebrero. Ang mga tanker na nagtatagumpay pa ring maglabas ng langis mula sa Persian Gulf ay halos puro Iranian o pag-aari ng tinatawag na mga bansang kaalyado nila. Ayan, silang bumuo ng 80% ng kabuuang trapiko. Kung hindi niya naintindihan, uulitin ko. Sa ngayon, 80% ng mga tanker na dumadaan sa kipot ng Hormuz ay mga tanker na naglalabas ng langis ng Iran. Bilang resulta, sa pinansyal na aspeto, ang Iran ay halos naging pangunahing nakinabang sa digmaang ito. Habang di makabenta ng langis ang ibang bansa sa Persian Gulf, mas marami pang langis ang naibebenta ng Tehran kaysa bago ang digmaan. Ngayong buwan, umabot sa halos 2 milyong bariles kada araw ang average na export ng langis ng Iran. Nakatulong din na niluwagan ng Estados Unidos ang mga sanksyon sa langis laban sa Iran kahit karamihan ng kanilang krudo ay napupunta pa rin sa China. Bukod dito, dahil sa mga pangyayaring ito, halos nawala na ang diskwento sa langis ng Iran at maaari pa siyang kumita ng dagdag na $24 milyong kada araw noong Marso. Ibig sabihin, sa buong panahon ng digmaan, ang Iran ay kumita na ng dagdag na mahigit $700 milyong sa loob lang ng buwang ito ng digmaan. Narito na ang pinakakapanapanabik na numero. Tinantiyan ng Bloomberg batay sa datos mula sa tankertracker.com at sa presyo ng Iranian Light na ang kita ng Iran mula sa pagbebenta ng langis noong Marso ay umabot sa $139 milyong kada araw kumpara sa $115 milyong noong Pebrero. Ibig sabihin, ang digmaan, ang pagharang sa kipot ng Hormuz at ang pagtanggal ng mga parusa ni Donald Trump ay nagdala sa Iran ng karagdagang halos $25 milyong kada araw. Karagdagang kita, inuulit ko. Ngayon, may tanong ako. Bakit kailangan makipagkasundo ng Iran kay Trump at buksan ang mga kipot? Para saan ito? Malaki ang kinikita nila sa digmaan. Hindi lang yon ang benepisyo. Nagsimulang maningil ang Iran sa ilang tanker at mas kontrolado na nila ngayon ang Strait ng Hormuz, kung saan nagtatagpo ang teritorial na katubigan ng Iran at Oman kumpara bago ang digmaan. Habang nagyayabang si Trump sa peking tagumpay na ito, naghahanda ang Iran na magpatibay ng batas tungkol sa pagpataw ng bayarin kung saan ang bawat barko ay obligadong magbayad para makadaan sa Strait ng Hormuz. Ito ay formal na mapapatibay sa batas ng sistemang nabuo nitong nakaraang buwan ng digmaan. Hinihingi ng mga tagapamagitan sa oil tanker na magsumite ng listahan ng kargamento at magbayad para dumaan sa kipot. Ang katotohanan ng ang mga dumadaang barko ay sumusunod sa mga kasunduan sa Iran matapos nilang tuparin ang mga hinihingi nito ay pinatutunayan ng kanilang pagtawid sa kipot ayon sa aprobadong ruta ng Iran malapit sa baybayin, hindi sa panig ng Oman. Sa huli, si Trump, sabi nga nila, muling natalo ang lahat at ngayon, 3 o 4 na beses nang nanalo sa digmaang ito. At sa totoo lang, uulitin ko, walang anumang insentibo ang Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok, ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments.
mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechenyu, nasa video description ang link. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!